So guys, video reaction lang tayo dito kay sa programa ni Ted Filon na kung saan nagsalita na nga itong si Saldico na hindi nga lang daw siya ang pumirma, mga kababayan, at idinawit pa nga dito ang pangalan ni Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayan, panoorin natin to. Binilaglag na mga kababayan. Talagang ayaw ni Saldico na siya lang yung makukulong. Ayan na, ito na. Panoorin natin. Kasi dito ang kumbaga pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Saldico na hindi naman ako mastermind dito sa insertion. Oo, yun na nga. Totoo. Kaming lahat. Binalik na naman niya sa kamera. Pati sa presidente. Ulit na. Pati sa presidente actually. Pati si Pangulong Marcos Jr. Nadamay na dito. Sinabi niya alam niya pinagbutuhan naman natin Patay to, na. di ba? It was signed by the president. May ganun siya. Pinirmahan na presidente ito Nako. Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Oo. Sabi niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Tama. Alam mo tama. yung ganong tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Saldico. Hindi ko siya kinakampihan. Banggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Zaldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Zaldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Sa akin dito kasi, yung pangangatwiran na yan, ano na ho yan sa akin, hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung, example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo huwag kayong pumayag na lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi. Wag na. Wag niya nang payagan yun. Para hindi na kayo masadlak sa ganito sitwasyon. Hindi kayo madamay. Ang punto ko dito ngayon, itabi na natin to tungkol dito sa insertions. Bagamat yan po'y pupuntahan pa rin dapat nga na magkaalaman, lalo na ho doon sa mga staff itong mga small committee na ito, magsabi ng katotohanan, sino ba talaga itong mga taong ito. Dito talaga, bumalik ka rito dahil inaakusahan ka na hinahatiran ka ng mali-maletang cash. Cleanse sa gabi para ang kainan daily. Kerry, Del Monte Fiber and Rich has That's Ayun, the mga point kababayan, here. di ba? Alangan naman si Saldico lang, mag-isa lang siyang gagawa nito. Siyempre may mga matataas din sa posisyon ang nasa nito kasama niya. Kung ako kay Saldico, umuwi na siya ng Pilipinas tapos ilaglag niya na rin yung mga nasa likod nito. Alangan naman siya lang, di ba? Kawawa naman siya, mga kababayan. Siya yung aako ng mga problema ng mga dati niyang kasama na sa likod ng pinirmahan na budget na ito. Di ba? Sa kanya lang ang galit ng taong bayan. Dapat, kung ako sa kanya, umuwi na siya para ilatag niya na kung sino yung mga kasamahan niya, na nanggurakot dito nga sa kaban ng bayan, mga kababayan. So kayo, ano opinion nyo dito sa kanyang mensahe ni Saldico? So tuloy natin, mga kababayan. Yung po ang sa atin dito. Hindi lang po dito sa usapin po ng insertion na ito. Ang dali hong mga twiran dito na hindi lang ako mag-isa niyan. Ay, oo naman. Hindi ko kaya gawin yan mag-isa. Pero hindi mo kayang buhati mag-isa ang 50 piraso ng maletang punong-puno ng pera. Okay. Tama. Sige. Pero kaya niya ba yun ubusin mag-isa? Oo. Hindi. Sabi mo kasi di niya kayang buhatin. Kaya bang ubusin mag-isa? Kaya mong ubusin mag-isa. Oo. Palagay ko, Yung ganun kadami. kinakailangan mo ng mga katulong. Para mag-ubos kayo. Grabe, no? Ang problema nila sa dami nilang pera, paano uubusin yan? Alright. Oh, well, anyway, mga kapatid, tignan natin kung si Zaldico ay may chance pa nga po bang makabalik dito sa Pilipinas. Pero I have to agree with DOJ Secretary Crispin Remulla. Malabo na po ito. Malabo pa sa tinta ng pusit, mga kapatid. Pero yan, yung mga balita po na naaabangan nyo pa, ha?
Kahapon may nag-away, may nagpatutsyadahan. Abangan niyo po yan sa ating mga balitaan maya-maya. At yung iba pang mga importanteng nangyayari po, yung Masbate po mga kapatid. Yung mga kapatid natin dyan na sinalanta ng Bagyong Opong at yung iba pa pong mga lugar, mamaya bibigyan din po namin kayo ng update. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Ang sabi nga nung isang kaibigan ko, baby, alam mo kung ano? Sabi niya, alam mo, dahil dito sa mga nangyayaring ito, itong patuloy na pag-ulan ngayon, bukod sa talagang season ng pag-ulan na sinasabi niya, baka this is God's way of reminding the Filipinos. Mabilis kasi kayo makalimot eh. Kaya di ko pati tihilin ang ulan. Pauulanin ko lang para araw-araw niyong maalala kung gaano katindi yung ginawa sa inyo nitong mga taong ito. Pwede ko bang salagin yan? Sabihin ko lang na, Lord, tama na po. Yun na nga Alam na eh. po namin. Kasi tama na po muna ang mga pag-uulan, please. Dahil nga po sa naapektuhan. kahapon po, kaunting ulan lang sa Quezon City. Baha. Ang tindi ng baha. Sa, sa Pasig din mga kababayan, konting ulan lang, talagang grabe yung baha. Antindi na talaga ngayon. Makikita mo na yung proyekto hindi talaga nagawa. Sa ganitong mga pangyayari, konting ulan lang, binabaha na. Grabe. Atid, ano po, itong isyong ito ngayon, ano ang epekto nito sa ating lahat? Ngayon po, ang mga nakakausap kong negosyante, ang tanong, magkakagulo ba? Hindi maitatanggi yan. Yung uncertainty na ibinibigay nito sa mga negosyante at sa mga naglalagak ng puhunan sa bansang ito. Sa Tama. awayan nila, sa turuan nila, sa sisihan nila, definitely po, klaro na, we have political instability. At ang tanong ho ng iba, magkakagulo ba? Yan ho yun, hindi maitatanggi yan, mga kapatid. And that is really happening. Kaya ngayon, ang dollar po, 58 na rin eh. Oo. 58 mga kababayan, ibig sabihin yun, bagsak ang ekonomiya ng bansa natin. Pagka ganun tumataas yung yung dollar. Nako. Bagsak ang ekonomiya ng bansa. Kaya talagang itong sinasabi ni Ted Filon na magkakagulo. Mukhang mangyayari mga kababayan pagdating ng araw. Dahil yung mga negosyante nga daw natin, yung namumuhunan sa atin, nagre-reklamo na din. Dahil nga po, minsan binabaha yung kanilang mga negosyo. 'Di ba? Sayang yung mga negosyo. Nababasa, 'di ba? Hindi natutuloy imbes na magkaroon ng mga customer, walang customer kasi nga baha mga kababayan. Kawawa yung mga kababayan natin. Opo, meron po ngayong mga galaw tungkol sa usapin po ng dollar, ha? Doon sa mga ang binabayad po at pangangailangan sa negosyo yung dollar. Alam niyo na ibig ko sabihin, hindi na ho kinakailangan pang itago yung informasyon na yan. Kaya tumataas ang dollar, meron po nag-iipon ng dollar. Because of this instability. At yan ang makakapekto sa ating lahat hanggat hindi natatapos itong instability na ito. And that is the reality on the ground, mga kapatid. Mga kababayan, alam nyo, pag yan tuloy-tuloy yung taas ng dollar at pabagsak talagang ekonomiya ng bansa. Hanggang ngayon, ito pong inappoint na bago pong investigator daw ng ICI. Pag-uusapan din natin yan. Wala na bang iba? Alas 6:36 pong ating oras. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Saldico, no? Na hindi lang siya ang pumirma. Marami kami dyan. Pati si Romualdez at si PBBM may dinamay niya na din. Totoo nga naman mga kababayan, di ba? Presidente ka, dapat chinek mo. Presidente ka ng Pilipinas, dapat i-check mo kung may blanco ba doon o may balasuba ng ng budget. Dapat i-check mo ng mabuti. 'Di ba? Hindi yung sasabihin mo bandang huli anong nangyari sa atin. Bakit tayo nagkaganito? Paano namin malalaman? Ikaw yung presidente. Dapat alam mo yan. Hindi namin alam yan. Di ba mga kababayan?
Talagang nakakaloko tong gobyerno natin. Talagang pinapaikot na lang tayo. Pati itong ibang mga politiko na nagagamitan lang mga kababayan. Ang naapektuhan tayo mga Pilipino. Kawawa tayo. Dahil pinapaikot lang tayo ng mga politiko na ito. So ayun mga kababayan, ang opinion nyo dito, mag-comment, mag-like at mag-share kayo. At pakilike po ng video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.